Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa 24 tayo na linggo ng pangkaraniwang panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob at sa labas ng Basilica Menor at Pambasang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon may nakaisa sa atin sa mitan ng live streaming to Facebook Live, YouTube, X, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga minahal ko mga kapatid, karaniwang minana lamang natin ang ating panampalataya sa ating mga magulang. Tunay ngang ito ay isang malaking biyaya. Ibinabahagi nila ang panampalatayang batid nilang makabubuti para sa atin. Gayunpaman, hinahamon tayo ng Panginoong Hesus na angkinin at panindigan ang panampalatayang ito. Hindi tayo maaring mapako sa isang hiram na panampalataya. Kailangang tumugon tayo sa hamon ni Hesus na kilalanin siya at harapin ang krus sa ating buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapuliman, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga
lamang ang banal at ang pangaaas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Mabuti Diyos sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghablas sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa gayong kalagayan, Panginooy tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Mabuti ang Panginoon, Siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Panginooy nagtatanod sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay
ang Panginoong may kapal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isa kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May ililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman siya binigyan ng kaniyang kailangan, may mabuti bang maidudulot ito sa kanya? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa krus ni Kristo idangal, itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Caesarea, sakop ng Pilipo. Samantalang sila ay naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ko ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propita. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ng anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwel ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote at mga iskriba at ipapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinabihang, ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro.
Lumayo ka, Satanas. Ang naisip mo ay hindi sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Isus sa mga tao, pati ang mga kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang maghahangad na maligtas sa kanyang buhay ay siyang mawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa ika-24 tayo na linggo sa mga panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. At ngayon ay atin pong pinagnilay-nilayan ang tungkol sa pagkilala kay Kristo at ang pagkilala ng cross na kanyang pinapasan. Una, dapat po nating tingnan ang ating sarili gaano kakilala natin ang Panginoon. Pakitanong sa katabi mo, kilala mo ba si Kristo? Siyempre sabihin mo kaagad, kilala ko. Yan ang pong Isus Nazareno. Dibuto ako. At lagi akong nagsamba sa Quiapo at iba pang mga lugar. Pero gaano mo siya kakilala? Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Marcos Kapitulo 8, versikulo 27 hanggang 35, ganun din ang ginawa ng ating Panginoon nung siya'y nandoon sa Caesarea, sakop ng Pilipo, na kung saan kapag tingnan po natin ang arkeolohiya, nandoon po sa lugar na yon, nandoon ang templo ng mga pagano at nandoon din ang palasyo ni Caesar. At naroon sa gitna si Jesus kasama ang mga alagad at ang mga tao. At tinanong niya, sino ba ako? At sinabi ni Pedro, at tama naman yung sagot ni Pedro, na kasi yung iba nagsabi siya ay propeta. Ang sabi ni Pedro, versikulo 29, kapitulo 8 ng Ebanghelyo ni San Marcos, at tama ang sinabi niya, kayo ang Kristo. Ang Kristo sa salitang Hebreo ay Mesayah. Ibig sabihin, pinadala ng Diyos na hinirang upang tagapagligtas. Ang Kristo ay literal na nalagyan ng langis, pero ang ibig sabihin dito, siya yung hinirang. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na huwag sabihin ito kanino man. Dahil ang daladala ng isang Kristo ay yung hula ni Propeta Isaias na ating napakinggan sa ating unang pagbasa, Isaias kapitulo 50, versikulo 5 hanggang 9, na siya ang nagdurusang alagad, na hindi siya tumututol na bugbugin at pahihirapan. At siya ang Diyos na kapiling natin habang buhay. Kaya kailangan nating tingnan na ang pagkilala sa ating Panginoon ay una sa lahat ang pagpapahayag na ang ating panampalataya ay may gawa. Ayon pa sa ating pagbasa sa sulat ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 18. Sapagkat sinasabi ni Santiago, versikulo 17, Kapitulo 2, na ang panampalataya na walang gawa ay patay. Pistis istis ian mi ikno erga nekra isisten. Nekra patay. Kaya dapat po nating tingnan paano ito maisabuhay natin. Upang ito'y maisabuhay natin po napakinggan sa ating Ebanghelyo ngayon, sinabi ng ating Panginoon sa versikulo 34, Kapitulo 8, Ebanghelyo ni San Marcos, at sinasabi niya na kung sino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Yun pala ang pagkilala natin kay Kristo, ay handa po tayong tatanggap ng cross sa buhay. Cross, sa salitang Hebreo, dahil Hebreo Israelita po ang ating Panginoon, Chalab. At
sa salitang Koine ko Grigo sapagkat ang atin pong ebanghelyo nakasulat sa Koine ko Grigo, Stavros. Ito ang dapat nating pasanin. At ang cross ay nagsimbolo po ng lahat ng mga problema, lahat ng mga hamon sa buhay, lahat ng mga pagsubok sa buhay, lahat ng pinagdaanan natin na napakahirap, dapat po nating tanggapin at pasanin. Huwag po nating tinan ang ating sarili at tayo ay handang magpasan ng ating cross at sumunod sa ating Panginoon upang tayo magkaroon ng buhay sapagkat ito ang ating pagpapahayag ng pagmamahal sa Kanya. Kaya pakisabi sa katabi mo, mahalin mo ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos sapagkat dahil sa Kanya, ang buhay natin ay may kabuluhan. May krusmang pinagdaanan sa buhay natin. Lahat ay nakayanan natin sapagkat dahil sa cross ng ating Panginoon, tayo'y inligtas. Tayo'y nagiging ampon na mga anak ng Diyos. Tayo'y magmana sa langit at magkaroon tayo ng buhay na ganap at ikasiyasya. Yun pong gustong magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya, pumalakpak po ng malakas at tayo magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya kapag tayo ay sumunod sa Panginoon. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanalsuran ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay mugli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tumulang paririto at hukoms ng buhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa ating mapagpalang Ama upang turuan niya tayong tumalima sa Kanyang salita nang sa gayoy lubusan nating makilala at may sa loob ang Kanyang anak na si Jesus. Taos puso tayong manalangin, Ama, tingin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga nag-alay ng kanilang buhay para sa Diyos, patuloy nawa nilang ipahayag si Jesus bilang Mesiyas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, Ama, dinggin dinggin mo mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang tungkulin, maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Manalangin tayo. Ama, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro, at mga katekista, patuloy nawa nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay sa kabataan at tagapagpatotoo sa Ebanghelyo ni Kristo sa makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makarating nawa sila sa langit kung saan matatagpuan ang liwanag at kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, patuloy nawang maghari sa aming puso't diwa upang sa pamagitan ng aming pamumuhay, madama ka namin sa pamagitan ng isa't isang lalong-lalo na ang mga kapatid naming nagdurusa at nangailangan. Nang sa gayon, makilalang lubos ng mundo, Jesucristo ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong itinggin ang aming pitaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasihan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanitunan ng marapat ni kay aming pasalamatan. Ay mga supling nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay loob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masahang kapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang mubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga sisiawit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal na makaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig.
Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirapatin kaming lahat makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng magaling na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng takapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karyaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo, tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang, upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang, ang laging mamayani sa amin. Sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon ay linggo ng mga katekista. Palakpakan po natin ang lahat ng mga katekista, lahat ng mga naglilingkod ngayon sa simbahan, lahat ng mga narito, lahat ng mga naugnay sa iba't ibang social media platform, posting sa iba't ibang paraan at tumutulong sa atin. Naway kayong lahat ay pagpalain ng Pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat ng pagsuporta ng lahat ng mga dibuto sa Quiapo Church. Naway pagpalain kayo ng Panginoong Diyos na mga siksik, liglig at umapaw ng abiyaya. Ngayon po ang pusbas, mangyari po lamang itaas bagya, mga iba ngayon pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniagos ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kalingan ng kanan, nagsusumamo sa iyo, makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa mitan ng benisyon nito na maalalang pangakon sa binyag na ikaw, kinaibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may kintaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Isus. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinihintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno,